Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kamunyog. Salamat po sa dumadagdag ng subscriber. No? Pero mahina ang dagdag ngayon. No? Anyway, okay lang yan. Ha? Nagka-interest lang ako dito eh. Ha? Swerte pala mga taga Singapore, no? Ha, mga boss. Singapore Transport Minister resign after 27 corruption charges. Marami siyang corruption charges. 3 days ago ito, ngayon ko lang ako nakakita eh. Pakinggan mo natin mga boss. Now let's turn our attention to Southeast Asia. A corruption scandal has come up in the most unlikely of places. Singapore, a country known for its corruption-free image. But this reputation is being tested. A minister has been charged with corruption. His name is Subramaniam Iswaran. Up until today, he was Singapore's transport minister, but he has resigned because of the scandal. He maintains his innocence, but he has still stepped down to mitigate. Hindi pa ho nasisintensya ito. He maintain his innocence, pero nahiya. Tuloy-tuloy. The embarrassment to the ruling party. And here's why. Dahil doon sa ruling party siya pala nakasama eh. Ayaw niyang pati yung mga mapahiya eh. Kaya yan, pakinggan natin. It's a big deal. Singapore has not seen such a high-profile graft scandal since the 1980s. And the world is watching it closely to see how Singapore's ruling party behaves and whether they can still maintain their integrity after this. Here's our report. Ito napakahalaga na integridad sa kanila, no? Kakainggit sila. Tuloy. A corruption scandal has hit Singapore, something that it takes extremely seriously. The graft case involves this man, Subramaniam Iswaran, or S. Iswaran as he's more commonly known. Up until a few hours ago, he was Singapore's transport minister. He was also serving as the minister in charge of trade relations. But pati Ministry of Trade pa, no? Transport Minister pa. Sige, tuloy. He has stepped down from both positions and resigned as an MP as well. And as a member of the Meron pa palang MP, resign din siya. ruling People's Action Party. Iswaran says that he will now focus on clearing his name, but that won't be Kaya siya nag-resign, focus niya para linisin ang kanyang pangalan. Tuloy. an easy task. The former minister faces a slew of corruption charges, 27 to be exact. He's accused of obtaining goods and favors worth about 384,000 Singapore dollars, or 285,000 USD. This is between 2015 and 2022. $285,000, 2015 to 2022, marami pero konti ito. Tuloy-tuloy. The gifts include tickets to plays or musicals in the UK, tickets to football matches, a private plane ride, business class tickets, and Yung mga nakakuha niyang pabor mga ticket sa football, sa wala kayo pala Singapore, malayo kayo sa Pilipinas. Tuloy-tuloy. free hotel stays. And also tickets to the Singapore Grand Prix. They alone were worth 350,000 Singapore dollars, or 260,000 USD. Iswaran allegedly received all these gifts from one person, Ong Beng Seng. He's a Malaysian billionaire, Ay, regalo lang sa kanya pala yung lahat yun. Ang nagbigay sa kanya, Malaysian billionaire, no? hotel tycoon, and the person responsible for bringing Formula One to Singapore. Iswaran is accused of taking these gifts and also using his influence to advance Ong's business interests. The billionaire was promoting the sport. He needed help from the Singapore Tourism Board. Iswaran was Minister for Trade between 2015 and 2018. The minister also served as chairman and then advisor for Singapore's F1 steering committee. But even if the F1 angle didn't exist, Iswaran taking the gifts would still run afoul of Singapore's graft laws. Any civil servant is Pag tumanggap ka pala ng regalo dun bawal. At civil servant, di ba? Parang kagaya rin itong ating mga nasa gobyerno. Civil servant din sila, di ba? Tuloy natin. prohibited from taking gifts worth more than 50 Singapore dollars.
They are supposed to give anything more valuable than that to Bawal pala, 50 Singapore dollars lang, hindi na pwede kang tumanggap ng mga lagay-lagay, no? Tuloy. the government. If the civil servants want to keep a gift more expensive than 50 Singapore dollars, they need to pay the full cost to the government. These limits apply to politicians as well. No one is allowed to accept valuable gifts of any kind. Singapore Pati politician, bawal tumanggap na regalo. Wala kayo sinabi sa Pilipinas, Singapore. is clear on that. The island is famous for its tough stance on graft. It pays its Talagang malupit sila sa graft and corruption. Dito, panghimagas lang dito. tuloy. politicians and civil servants well so that they aren't tempted to engage in corruption. Iswaran's salary was over 40,000 USD per month, and he also had an MP allowance of about $12,000 a month. Utsa, $40,000 a month, tsaka meron pa silang MP allowance, 12,000 a month. So, $52,000 a month. Tayo mismo sa 56 na lang kamo na. Bali ang sweldo nila, 2,912,000. Lahat-lahat na, pati yung allowance parang parehas lang yata dito ng mga senador 2 million din lang yata sweldo ng tuloy. Pero kaya raw malaki yung sweldo doon para hindi kayo tatanggap ng anumang suhol o regalo. Bawal. Tuloy. But it didn't seem to prevent Iswaran from allegedly taking the gifts from the Malaysian billionaire. Iswaran Sa Malaysian billionaire pa siya tumanggap ng regalo, ha? Malaysian billionaire. Siguro parang nagpapalakas yung Malaysian billionaire kasi nga, tawag dito, para makapasok siya, billionaire, may negosyo siguro sa Singapore, parang gano'n, ha? Parang connection siya dito. Pero, hindi ho yata inaamin itong nag-resign. Kaya, yun nga, lilinisin daw niya ang kanyang pangalan. Pero nag-resign na, mahiyain sa Singapore, dito sa atin, iba dito. Iswaran has proclaimed his innocence. He plans to fight the charges, but he still resigned from his posts. Chinarge pa lang siya, hindi pa siya sentensyado, ha? No, pero nag-resign pa rin siya at lalabanan niya sa korte yung kanyang akusasyon. Tuloy. Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong has accepted his resignation. This is the official Tinanggap naman ng Prime Minister yung kanyang resignation. Tuloy. statement. Look at that last line. Singaporeans expect no less. That's why Iswaran resigned. The people of the island demand incorruptibility and expect their leaders to walk the talk. Mga boss, ha? Pa dito sa atin sentensyado na, nakapiyansa lang pwede pa tumakbo senador at panalo pa. At ayan na nga po yan, sa tagal ng panahon nagbigay ho ng sentensya ang Sandigan Bayan sa kasong isinampa ng ombudsman ng DOJ. Ombudsman ba? O DOJ? Ombudsman, tinampas Sandigan Bayan at nagdesisyon na acquitted sa plunder. Pero, bribery ka, ha? Convicted ka. Sentensyado ka. Makukulong ka, ganito. Hindi pwede. Mga abogado, lahat, gawin niyo yan. Hindi pwede yan. Apila tayo. At hindi ako bababa sa Senado. Hindi pa naman ng penal. Naka-apila pa ako, ha? Anyway, yung Pangulo nga natin, di ba? Tumatakbo daming kaso non-filing of income tax return consecutively 81, 82, 83, 84, 85 non-filing of tawag daw yung state tax 203 billion number 1 lalo di pa panalo mga boss ay nako mga boss kakahiya yata tayo sa Singapore parang ganun di ba? Anyway, hindi lang naman sa Singapore. Ang may hiya ang politiko.
Meron din yata sa Japan, meron din sa Amerika, marami. Tsaka masyado silang ano sa korupsyon, no? Dito lang yan, ewan ko dito sa atin, ano eh. Ang korupsyon yata, ang mabigat dito, transport group yun o dito sa atin, lahat yata na sangay ng gobyerno, maraming korupsyon, pati PCSO, korupsyon, ano ba? LTO, korupsyon, laban-laban sila sa Senado tungkol sa korupsyon, smuggling, anak ng kamote, ano pa, paano tayo? Eto na yung ano ba? Pilipinas. Kita ho tayo sa ibang, eto, kita natin yung Singapore, kung anong klase ng mga politiko sa Singapore, di ba? Di kitang-kita rin tayo sa Singapore. Paano nga rin mag-i-invest yung Singapore dito? Aber? Paano mag-i-invest ngayon yung ano rito? Alam na alam ang Pilipinas sa tindi ng korupsyon. Di ba? Mga boss, paano? Sige nga. Di doon ka na sa Singapore mag-invest, sure ball ka pa. Di ba? Ba't ka mag-i-invest dito? Ang gulo-gulo dito sa Pilipinas. Puro korupsyon. Lahat na sangay ng gobyerno, korupsyon, ewan, mga boss. Ito yung gusto mangyari ni Amy Marcos. Ang gusto kong talakayin ito Pakinggan natin, si Carmina Constantino. Idol ko rin to The To all speaker. my relatives this morning is this afternoon. Okay. All right, so let's talk about that. First, you had a lot of allegations saying that there was communication, messaging coming from messages coming from the I had speaker's allegations? office. Yeah, talking about I don't know. They weren't allegations. They're facts. I have them on my phone. exactly. That's what I wanted to talk to you about. What is your proof that in fact all these communication and messages were coming from the speaker's office? You also mentioned a name, Jethro Koh. What's your proof for saying this, Senator? Well, it's on my phone, and it's on the phones of many, many other lawmakers and city mayors. A lot of our mayors and friends have been asking me, is this really approval of the administration? What is this? I actually got the timeline long before Christmas. Si Amy, talagang siya, no? Binubunggo niya yung kanyang cousin. Sige. Around December 15, I think this got underway. And actually, I will be pursuing the investigation regarding the vote buying that has been alleged and the promise of 20 million for every congressional district that could produce the 20,000 signatures by January 12. So I will be pursuing that investigation, and I must say that the media has not been remiss in collating all the material. There are endless videotapes. There are many, many witnesses. There are photographs. There's all sorts of evidence that, in fact, these offers were made. Do you think that these offers were made without the knowledge of the speaker, Senator? It's unlikely because the numbers that were utilized were from the office of the speaker. In the beginning, I thought it could have just been some random text, but later on I realized that they were being followed up from the office of the speaker with staff and attorneys that are clearly employees there. Which brings me now to an earlier interview that you had, Senator Marcos, and this is what you said. You said, para namang napipili natin ang kamag-anak natin. Okay naman si Martin dati. Hindi ko naman akalain na magkakaganito. Akala ko naman ay susunod lang siya. Hindi ko maintindihan kung saan galing to. Susunod sa alin, Senator? Well, susunod sa kumpas. Galing ni Carmina magtanong, no? Sabi ni Maro, susunod siya dapat sa kumpas na. Ng presidente. Sinabi na nga ng presidente na wag na muna tutukan niyang tsa-tsa at marami pa tayong problema. Ba't hindi sumunod? Ngayon, sinabi na nga napaka-divisive ng Project PI nila. Hindi pa rin sumusunod. Ang nangongolekta ngayon ng signature. Matigas ang ulo mo, Martin.
Dapat sumusunod ka. Ha? Hindi ko alam kung seryoso to si Senadora din na to Baka ano rin to Parang yun nga, guys, sinasabi ni Atty. Enzo, naglalaro siya sa dalawang ilog, no? Namangka sa dalawang ilog, Tuloy. Yung mga public works contractors naman, akala ko titigil na kasi divisive nga. So, this is becoming very problematic and as I've said also repeatedly, lahat naman tayo, may kamag-anak na kung minsan pasaway, abay, pagtsagaan Pasaway ka talaga, Speaker. na lang ninyo ako, talagang hindi natin napipili ang kamag-anak. Senator, which of the two is happening as we speak? Is it, family issues causing the divisiveness, or is it politics getting in the way of family? Well, I come from an intensely political family, and unfortunately, in my mind, trabaho lang, kapag hindi kayo nagkasundo sa isang issue, okay lang yon. Pero ito, nagiging malalim at alam ko na si Martin, si Speaker, may tampu sa akin pagkat sabi niya, kumakampi daw ako sa Duterte. And that was around October. Totoo naman yun, di ba? Totoo naman yung sinabi ni Martin, di ba, Senadora? Tuloy. Kaya, magalit ka na, yun ang totoo inaano ni Duterte ang pinsan mo, di ba? Nasa sa iyan. Gusto mo dun I felt na may tampu nga dahil binabakbakan na si Vice President Sara, tapos inupak-upakan din si Presidente Duterte tungkol sa ICC. Mukhang baligtad yata sinasabi mo, Senadora. Hindi ba si Martin ang binabakbakan nila Sara at binabakbakan din si Presidente tungkol sa pulburon ng mag-ama na yan? Kung ibang naiisip nito, tuloy. Abay, sabi ko, ba't naman ginaganyan? These are our allies, these are our friends, they have been true and loyal to us. There is no reason. Loyal ba yan? Tinitira na nga siya tungkol sa pulburon. At binibira na nga ng tambaluslos kung ano-ano nang ginagawa nung Duterte dyan sa pinsan mo at sa kapatid mo. Tuloy. To pick a fight, this will be a golden age for Philippine politics if we can get it together and keep the solid North and the solid South. We have nothing better to think of except development, progress, and... Yun ang sinasabi ko, mga boss. Gusto mangyari nito si Amy, magbalikan ang solid North at solid South. Magkakampihan na naman din sila, Duterte at Marcos. Ubos. Si Juan de la Cruz, pag yan na nangyari, ganda na nga yung nagbababag di ba? Mantakin mo, gusto mangyari ito si Amy, iligtas ng administrasyon ng kanyang kapatid itong mag-ama na to sa ICC at kung ano-ano pa na kasalanan. Kasi nga, kaibigan daw niya to. Para sa kanya, kaibigan niya, hindi naman galaw ba ng kaibigan yung ginagawa niya itong mag-ama na to. Sa Senadora, tuloy. All the needs of our people. Why are we picking fights? So, I think there was some resentment because of my very adamant defense of the Duterte portion of our unit team. Which brings me to the next question, Senator Marcos. Where does your loyalty to family end, and where does your loyalty to the Dutertes begin? Galing ng tanong ni Carmina. Tingnan mo. Well, I don't think the Dutertes have put me in any position where I am conflicted. What is very clear to me is that for family duty, I'm always there and I can always be counted on for help and support. However, the fact of the matter is I was voted into the Senate and into public office in the past by the Filipino people. I was not voted as a relative.
Therefore, ang primary responsibility ko talaga sa mga bumoto sa akin, ang mamayang Pilipino. Laging mauuna ang bansa kaysa sa kamag-anak. There was also this observation, Senator Ika? Marcos, that you're saying that Mauuna ang bansa kaysa magkamag-anak. Kayo na magkomento dito sa sinasabi nito. Si Amy, ako ayoko na. Mauuna ang bansa kaysa magkamag-anak. Bakit inaawat mong ano yung Duterte? ICC ayaw mo rin papasukin. Ang daming napatay sa panahon niyang yung pinagtatanggol, Senadora. the Duterte line, you're towing the Duterte line, how much of where you stand now is of your own thinking and how much of it is really about showing loyalty to the Dutertes? I have no need to show loyalty to the Dutertes. I am simply a loyal person by nature and by family tradition. Many question the fact that there are Marcos Flores lists after so many decades. And the truth is there are loyalists because we too are loyal to them. And that is the only reason they continue to persist and exist. The loyalty to the Dutertes is simply derived from the fact that they have been good friends and political allies. And more importantly, it should be noted that President Duterte, as his daughter, the Vice President, really hew the same independent and sovereign line that my father always espoused. It is my father's legacy to which I am loyal. And finally, before we end this discussion, Senator Marcos, let's talk about you being a sister. I mean, you set out on this journey. You wanted your brother to succeed. And with the divergence that's happening right now, how does that make you feel? Well, I'm distraught about the tension within the unity now, and I hope we are still able to patch things together. And I continue in my role. Yun talagang gusto niya mangyari. Magkabalikan ulit to patch things together. Hindi raw siya nangyayari sa unity. And I hope as the self-appointed super ate ng Pangulo, at alam naman natin kapag ate o sa Ilocano, kapag manang ka, pinagsasabihan mo ang mga kamag-anak at kapatid kapag hindi na tama ang gawa. Kahit Yun. Pinagsasabihan niya, hindi na tama ang gawa nung kanyang kamag-anak at kapatid. Kaya dapat pagsabihan. Pero yung Duterte, tama ang gawa para sa'yo, Senadora. Ganon, tama ang ginagawa. Patay tayo dyan. pakinggan ka, kahit hindi ka pakinggan, dapat lamang sabihin mo ang totoo. Yun ang inaasahan sa nagmamahal na ate. At this point, nakikinig ho ba, Senator? Palagay ko nakikinig naman kasi wala naman masyadong imik yung kapatid ko, pero sa bandang huli, mukha naman magkapareho pa rin kami at magkapatid pa rin dahil nga kami ay tapat sa legasiya at pinamana ng aking ama. Senator Amy Marcos there joining us this noon. Thanks. Tapat sa ligasiya na ipinamana ng kanyang ama. Ay, sana nagustuhan niyo yung mga topic natin ngayon. No? Mag-comment po kayo tungkol dito sa gustong mangyari na pagbabalikan daw ng Duterte at Marcos. At yun nga, sinasabi niya na matigas ang ulo at nagsasabihan niya raw yung presidente at yung kanyang pinsa. Bahala na ako kayo mag-comment po sa akin. Ang masasabi ko lang ho dyan, ang pagsabihan niya yung Duterte, hindi si Marcos. Dahil kailangan niyang makisama ng gobyerno ng kapatid niya sa ICC. Anyway, palagi ko, di maniniwala si Digong sa galaw ni ni Amy. Oo. Diba? Romulo Moral, welcome to the club. Romulo Moral, bago to. Sangkot din dyan si Bong Revilla, sabi niya. Ito yung mga comments sa kahapon, no?
Sumagot naman si Reynaldo Gonzales. Isang budot, ilang bong dilubyo, bundat na. Budot-budot yan eh. Nanalo sa kakabudot yan eh. Talaga so. Ay nako. Eto. Librado Ludovico, shout out. Then Sunday morning po, karaoke and to all. Karaoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Yan lintik na pork barrel ang dapat tanggalin. Maliwanag na highway robbery ng mga congressman at sinatong ang magpapahirap sa bansang Pilipinas. Mga hinduropot, ulupong. Pinalalamon ninyo ang inyong pamilya, nakaw pa more. Only in the Philippines talaga. Yun. Kaya ko lang pinalabas siya sa Singapore. Mukhang napapanahon yun eh. Anyway, bago lang yun. 3 days ago lang yun. Itong kay Revilla, bago lang din daw, di ba? Pero anyway, tanggal na, 10 taon. Tapos ngayon sasabihin nyo, mali. Ewan ko kung ano mangyayari dyan. Fernando Rebong, shout out. Tamaan na lang ng kidlat or bangunguting mga hayop na mandarambong na yan ang kakapal ng muka. Galit si Fernando Rebong. Pepito Hernandez, shout out. Dapat alisin na yan sa Senado. Dapat magre-resign na nga eh. Kasi sentensyado na siya. Tignan mo di ba kayo naiinggit mga politiko sa Singapore? Akusado pa lang, nagre-resign na. Mahiyain, ano? Dito sa atin, ang mga politiko natin eh, walang yain eh. Okay na dyan pa do. Lorna Bele, shout out. Yan din niisip ko, Sir Rocky. Front lang ng mga corrupt politician, Sinapoles. And baka huge amount binabayad sa kanya. Baka Sinapoles parang interest na lang yung binibigay sa kanya eh. Baka ha. Pero talagang ransom doon sa mga politiko. Diba? Di naman ganun katatanga Enrile, Jinggoy, Rimulya, tapos mag-iimbes sila sa peking NGO ni Napoles. Ano ba? Hindi sila ganun katanga. Pwede nga yun eh. Baka nga ganun lang yun. Di ba? Pinrant lang nila yun. Para, tayo mo to ha. Conspire! Si Churi. Sabi nga ni Ma'am. Ginawa dyan pa. Pero yan San Juan, shout out. Good evening, karaoke po. Mahiwaga yang Sinapoles. Imposibleng walang alam si Jinggoy sa pandarambong pera na wala siyang natanggap at yung staff niya ang nadiin sa kaso. Yang nangyayari ngayon kay Jinggoy ay tapik sa balikat. Kumbaga, kanino ka ba talaga? Yan po ang aking pananaw. Dasal, patnubayan at gabayan po tayo lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Tinanggi ni Revilla. Ni Estrada. Ba sabi, tumanggap siya ng pera. Pinadala sa kanya. Wala ikaw ako natatanggap. Tinanggi niya na. Wala ako ikaw natatanggap. Wala akong kasalanan. para sinasabi ni Jinggoy na ano eh. Mga gago kayo, lahat kayo ha. Ginugulo niyo ako, wala akong kasalanan. Nakapiyansa nga lang siya eh. Di ba? Oh, tapos after nanalo pa siya ng senador, ngayon bumaba yung sentensya na ispinail sa kanyang kaso. Oh, guilty. Binaba pa nga eh, hindi na ginawa plunder eh, bribery na lang eh. Ano? Plunder ako eh. Acquitted ako sa plunder, tapos gigilty niyo ako sa bribery. Mga siniswit. Para sinasabi nito, mga tanga. Plunder ang kaso ko. Tapos sisintensyahan niyo ako, bribery. Wala ako natatanggap. Anong sinasabing may binigay sa akin? Wala. Aray ko. Raul Binanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. Okay lang friend. Salamat ha.
Raul Villanata ulit. Oh. Ewan ko nga ba, mahilig bumoto ang magnanakaw o mga bubutante sa Pinas. Totoo. Divine Wilson, my friend, shout out. Sobrang kapal ng mga muka ng mga korap na Revilla. Jinggoy, Gloria, Enrile et al. Nakakaharap pa at binobola pa ang mga tangang Pinoy sa mga palusot nila. They know they are guilty pero binoboto pa ng mga bubutante. Tapos magrereklamo tao sa hirap. Hoy, gising Pinoy! Galit si Divine. Shirley Jaser, shout out. Ginamit lang nila yan si Napoles para kapag nabuking, lusot sila. Grabe naman. Maloloko ba niya yung mga yan? Totoo. Yan nga. Di ba? Pare-pares tayo ng anong gagaling din nyo, di ba? Yun ang ano ko dyan, pick up ko dyan. Hindi ganun katangaya mga yan. Na mag-i-invest sila na alam nilang peke yan si Napoles. At sino si Napoles? At ano yung mga NGO na tinayo niya na yan para mag-invest ng milyon-milyon? Okay daw niya ba no? Divine Wilson ulit. Si Pinoy lang may political will na ipinakulong ang mga mandarambong Gloria Revilla, Jinggoy, Enrile pero binigyan ng pardon. Tapos binoboto ulit ng mga bubutante saka hanggang ngayon magnanakaw pa rin. Kakapal talaga at walang budhi. Galit si Divine. Ferdinand San Juan ulit Karaoke. Yang modernization ng public vehicle ay naangkop lang po sa maunlad na bansa. Bakit po sa Thailand asinsado ang mamamayan? Ang mga talyer at mekaniko ay buhay na buhay. Marami ring lumang sasakyan pero maayos sila. Nag-assemble ng body tulad ng SUV pero surplus Japan ang makina, modelo. Thailand, South Korea, Taiwan at China ang supplier ng replacement spare parts ng mga sasakyan. Pero made in China ang mahinang klase na piyesa. Ganon din naman dito Pag made in China, mahina Di ba? Iba yung made in Japan. Kaya dito sa atin, Pinas, may mga paraan para maiayos ang passenger jeepney. Karaoke, ang Pilipino ang mahuhusay na mekaniko. Yung iba nasa abroad, Saudi Arabia at Europe, Pilipino ang expert mechanics ng ibang sports cars. Europe, hawak ang kumpanya tulad ng Ferrari, Volvo, diesel truck, Volvo, Mercedes trucks. Pinoy ang expert. Pinoy ang kabahagi ng pag-unlad ng kanilang kumpanya at bansa. Totoo yan. Galing mo talaga, Ferdinand, Pia, shout out. Kahit sabihin nila, wala silang alam. Walang naniniwala sa inyo, mga kagalang-galang na senador. Patay tayo. Flor de Lisa M, shout out. Xerox, tiba-tiba na naman siya. Nakalusot na naman. Hindi pa siya lusot. Yung nga, question niya nga yung Sandigan Bayan kayo, mga luko-luko pala kayo Acquitted na nga ako sa plunder Tapos sabihin nyo, bribery. Wala akong tinatanggap. Acquitted ako. Sabi niyo tapos ngayon, sisintensyahan niyo ako, bribery. Tayo, hello? Mga abogado, motion for reconsideration tayo, Ay, ko. Ano to? Julito Robilo, shout out. Bro Rox, iniiwas ng sandigan ang hatol sa habang buhay. Nilagay na lang sa mababang hatol. Yun. Pwede ba naman walang alam si Jinggoy sa transaksyon ng Deputy Labayin na hanggang ngayon nagtatago sa laking halaga ng PDAP na hindi alam ang transaksyon ni Labayin kay Janet Napoles? Hindi ako pinanganak ngayon kaya tanga ang mga mamamayan. Ang gagaling niya, hindi ko pwede di basahin, sarap Erlinda Aquino, shout out. Kuya, lagi po akong nagtataksi. Karamihan sa kanila, diehard fans pa din po ni Duterte. Hindi na po ako nakikipagtalo dahil nabubuisit ako. Yun nga, dami.
Sabi ko nga sa inyo, Erlinda yung katangahan yan ang nagpapahirap sa atin. No, tuloy. Ladies Anita, shout out ha. Sir Roque, good evening po. Yan kay Jinggoy Estrada, kaya absuelto sa plunder ay malaki na ang lagayan sa abogado nila. Puro kasinungalingan niya mga alibay ng mga plunderer. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, ibalik silang lahat sa kulungan. Sundin ang rule of law. Kung magnanakaw ka ng cellphone, kulong yan. Sila pa na milyones, not guilty pa. Big liar. Galit si Ladies Anita. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangog. Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang, Team Tia Deli po, bumabati po ng mapagpalang buhay po sa ating lahat ng mga Rocky Warriors, the great. Sir Rox, sa topic mo today, kengko yan, unggo yan, resulta, kabubuhan. At katangahan. Diyos ko po naman, Sir Rox, ano daw? Sino ba ang pinagluloko nitong mga ungas na to, Sir Rox? Ganong na ba kabopol at katangat tingin na nila sa atin lahat, Sir Rox, para maniwala po tayo sa mga bulok nilang palabas? Aminin po nila. At hindi, marami pong buhayang utak. Buhayang utak ang nagbuo ng scam na yan. Ang malupit lang po, isa lang po ang naipit at lifetime na magdudusa ang nag-iisang napako sa krus dahil inako po ang kasalanan ng mga Judas. Matibay po ang dibdib niya para po pagdusahan at kunin niya ang mag-isa habang buhay sa loob ng kulungan. Ang kasalanan ng mga buhaya dahil sa ang hustisya nga po natin makabaligtad sikmura ang na sistema. Ganyan po palagi ang resulta. Napapaikot, nababaligtad, kapalit ang kinang ng pera. Kaya ang ending puro po joker. Paniwalain ang mga Pilipino na sila ay puro inosente at nautakan lang po talaga sila at naisahan ng kanilang mga sidekick. Tell it to the Marines, Sinapolis, matibay dibdib. At nauto ninyo para siya lang ang magdusa. Hoy, mga kurimaw, huwag kami. Kung tunay na hustisya po talaga ang gumagana, dapat lahat po sila sama-sama dyan sa loob. Magmula sa pinakaugat at mga mastermind, dapat lahat po sila kasama ni Napoles sa loob. No bail. Namnamin nila ang himas ni Dagul at Peryong. Mga buwisit. Impong Basyang, exit na po muna bago ko po mahambalos ang mga pinutukan ng lintik na mga buwisit na mga toserox. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong magmamahal, tunay man pong makulit. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Hanggang sa muli po, ingat po palagi, Sir Rox. Matulog na mahimbing, huwag pong mawawala ng pag-asa. Si Lord po ay tunay na mahiwaga at mapaghimala. Totoo yan, friend. Kaya kung si Grace, Sister Grace, si Lord po talaga ang pipiliin ko. Di ko na po pahihirapan pa ang kapatid ko. Magkakaroon na ako ng vlog niyan, malapit na. Friend Shervin. Shout out Sister Grace. Sana lubayan ka na ni Taning palaging bumubulong-bulong sa'yo. Kaya di ka nakakapag-isip ng tama. Utris kang Grace Chingsay ka. Kababae mong tao, gago ka talaga Yung puti mo na yan, masusunog ka sa impyerno. Totoo. Malapit na yung vlog ko sa'yo Sa sa 29, magkikita na naman kayo ng kapatid mo sa korte kung di ka gago. Ako na nahihiya Prince Shervin sa totoo lang. Okay na ako dyan. Ay nako, Grace Chingsay. Jimmy Bautista, shout out. Mafia ang mga husgado sa Pilipinas. Kasabwat nila yung mga politikong mga kurap.
Mukhang tama ka dyan, my friend. Yan din ang nasa isip ko. Huh? Manuel Albarracin. Manuel Albarracin. Welcome to the club. Anong klase itong plunder and crime prosecuted by the DOJ but changed by judge sa Sandigan Bayan? Ito into direct and indirect bribery. Explain, Sandigang hindi sa bayan. Mga yan nga, kaya nga kino-question Manuel ng grupo ni Jinggoy. Plunder ang kaso ko, not guilty na ako. Victory. Biglang. Pero guilty ka sa indirect at direct bribery. Sentensyado ka. Kaya ewan, Okinawa, Japan, ba? Allen Morales, shout out. Karox, nakakatulog kaya sila sa gabi, ang mga kurap na politiko. Mas masarap ang pakiramdam natin sa kanila. Pinaghihirapan natin ang ating kinakain. Natin ang nakakatulog ng mahimbing. Totoo yan, Allen Morales. Pero kung tinatanong mo kung nakakatulog yan. Kasi nga lalo na pag Al-Ulalia, shout out. Si Napoles ay kasangkapan lamang para maisagawa ang kutsabahan sa Pandarambong at hindi ito maisasagawa kung walang pahintulot ng mga mambabatas. Iisatakbo ng utak natin, mga friend. Na kaya lamang napwesto dahil ibinoboto ng mga tangang umiidolo sa kanila at imposibleng kulang ang kaalaman sa batas sa isang sabuatan ng Pandarambong. Mas matindi dapat ang kaparusahan kung saan nanggaling ang dinambong. Ang kultura ng kurakutan ay umiiral na din sa mga hukuman at hindi na naigagawad ng pantay ang katarungan. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless sa lahat. God bless, Al-Ulalia. Paano mo di babasahin itong mga comments na to, Aber? Sige nga. Kaya hindi bali ako magtagal. Basta nagkukulab tayo. Kaya lang, pag marami, talaga hindi ko na mabasa. Pero hanggang kaya kong basahin, babasahin ko yan. Maski konti lang ang kinikita dito sa YouTube na to. Konti lang talaga. Siguro nakakaneto ako dito. God knows Siguro mga 7,000, 8,000 ganun. Siguro sa views ganun Hindi naman ako parating vlog ng vlog. Di ba? Al-Ulalia ulit Kung umiiral, Nagpara nga lang po ako nalilibang dito dahil ang topic ko po talaga dito, yung aking hipag na walang niya. Yun ho talaga, kaya ako napunta rito. Mahilig po tayo sa ganitong mga usapin, mga tungkol sa politika, kaya natuloy na po. At hindi na ako bibitaw dito. Pero, gaya sabi ko, pag hindi ho natanggalan ng prangkisa ang SMMI, mag-iiba ko din niya. Mag-iiba na po ako. Patay tayo dyan. Ibig sabihin, si Digong ang nasusunod. Meron pa tayong inaabangan Yun yung investigasyon sa PCSO. Yun yung kaabang-abang pa. Al-Ulalia ulit Kung umiiral sa atin ang pantay na katarungan at umiiral ang death penalty, isa ang plunder na dapat gawaran ng parusang ganyan. Kasuklam-suklam sila at wala nang kahihiyan. Isa na si Jinggoy. Jinggoy. Good day again, Sir Rox. May hirit pa si Al-Ulalia. Cassandra Daisy, shout out Tama, Mr. Rox. Baka nga yan 3 Senador Estrada, Revilla at Rimulya ang bumuo ng isang Napoles. Anong ibig mo sabihin? Mas matalino pa si Napoles
at mga assistant ninyo kaysa sa inyo? Bakit kayo nasa Senado kung ganyan kayo katanga? Mantakin ninyo, nananalo pa ang mga magnanakaw na ito sa ating mga Pilipino. Mas tanga yung ano dyan. Mas tanga yung bumoboto dyan. Oh, wala kang magagawa sa katangahan eh. Sobra eh. Ibuli nga eh. Pinaniwala. At saka yun nga, ang daming reliyon kasi dito. Kung ano, sekta, kulto. Kanya-kanya sila ng ano, di ba? Isa lang po ang Panginoon natin. Ayun, kausapin nyo na po ng diretso. Ano ba? Huwag na ho kayong kumakanto dyan sa mga yan. Ako. Yan, yung nangyayari sa inyo. Ginagago kayo. Nire-rape kayo. Paggagawa kayong alila, alipin. May night duty pa kayo. Cassandra Daisy, magaling din po si Toto Kausing at ang mga pagkakamali ng mga ombudsman lawyer ang pinahina ang kaso. Yun nga eh, imposible na 6 na taon wala kayong alam na may pumapasok at na milyon sa account nyo. Totoo, number 2. Sa 7 na fake na NGO ni Napoles, 2 lang ang isinama sa investigasyon. Baka sa inapang peke na NGO ay kasama pa rin sila. Dami May isa pang account na may ibang name na pareho ng Pirman Estrada ay hindi man lang chinek kung kay Estrada yun. Pag isinama yun, deposit doon, magiging plunderer kasi magiging more than 50 million ang ninakaw. Number 4 pa. Hindi kumuha ng signature expert para i-check kung ang isang account ay account din Estrada. Parang yung tatay na ex-president na gumamit din ng ibang pangalan. Diba? Cassandra Daisy ulit Ang nakakatakot, ang hina ang mga investigador natin na hindi nakikita ang mga nakaw na yaman na nasa Pinas. Paano pa nila mahuhuli ang mga nakadeposit sa ibang bansa tulad ng Panama, Europe, at iba pang offshore account? Wala na yun. Wala na itong Pilipinas. Elizabeth Iscareo, sabi niya. Shout out Elizabeth Brother Elias Isyo, shout out. Eman Escalona nak shout out Boyong Kong Balong, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos nak, shout out sa inyo Elizabeth Iscareo, good morning Sir Rox. Yang Napoles na yan, hustler yan sa panluloko. At isipin ninyo, kasabwat ang mga senador at congressman. At sa dami ng mga ito, wow, buti at nabuking ito, pero dapat ngang harapin ang iba pang kasabwat nito. At guilty talaga ang mga yan. Hay nako, hindi lang yan ang nakawan sa gobyernong ito. Noon pa, meron na yan hanggang ngayon. O, di ba, Sir Rox? Wala nang kaputol-putol yan. Hanggang nakatayo si Juan de la Cruz. Nakatayo? Gumagapang na. Elizabeth Iscareo ulit. Isa pa itong Jinggoy. Dapat dyan, ikulong habang buhay para magtanda ang lahat ng nasa gobyerno na dapat para sa bayan ang serbisyo nila. Para sa kanilang interest lang ang pinagagawa nila kasi kaya sila halos magpakamatay, makukuha lang ang posisyon na yan para makadambong ng legal ang mga hayop na yan. Kaya nga diba, sabi ko Elizabeth pag politiko nagnakaw, honorable ang tawag. Pag tao, magnanakaw. Natawa ako sa matandang nagnakaw ng mangga na ako lang. Aresto, kitawa dyan ba? Tatandaan niyo pa ba yun, mga boss? Elizabeth Iscareo ulit. Ako, Sir Rox, merong nasa itaas na involved dyan. Di naman kikilos ang Napoles na yan kung walang malakas na backer yan. Ayun, pare-pares tayo from B. Kaya yan, Jinggoy na yan, Enrique Revilla, at meron pa ibang kasama dyan. Dapat sa kanila, i-firing squad para matakot ang mga yan. Kaya lang sa dami ng mga sangkot dyan, at hanggang ngayon mga ginagawa pa yan ng mga nasa gobyernong ito sa ibang modus nga lang. O diba? Ganyan sila
kagarapal. Wala nang gina eh. Sabi nung tangare na survey, number 1 si Digong sa pagkasenador. At yung Tulfo Brothers, pasok din sa Magic 12. Ano ba? Okinawa, Japan. Ewan. Sandra Daisy ulit, oh. We miss President Aquino. Bakit? Mga competent na ombudsman Conchita Carpio and DOJ Laila de Lima. Pinakulong ang mga nagnakaw ng pera ng mga Pilipino. Sino ang DOJ natin at ombudsman ni Digong at Marcos? Ayon, nakapagtago na si Bantag at Tebes. Ang masaklap, pinahina ang kaso ng mga dugas na senador. Ted, shout out Ted. Hanggang may kurap na politician, walang pag-asa ang bayan. Pag hindi kumilos si Juan, patay tayo dyan. Ang ganda naman ng ano mo, Ted. Paano kikilos si Juan? Alam ko. Reynaldo Gonzales, shout out Baka hindi umaten Kibulok. Nagdadialysis daw ng itlog. Hindi aatin yan, Reynaldo Gonzales ulit, Kaya nagkaka-issue loto, jeepney modernization, compounds, rice smuggling at droga, mga pagkukunan niya ng pondo in relation to the upcoming election. Kaya kanya-kanyang diskarte, puwera pa mga maka-China. Totoo. Marilu Pabianak, shout out. Good morning po, Tay. Blessed day po sa ating lahat, Tay. Mga ka-warriors, di na po ako magko-comment kung anong hocus-pocus ang naging hatol sa kanya. Ang masasabi ko lang po, nangingibabaw ang pagiging gahaman nila sa salapi. Walang satisfaction sa pagkamal ng pera ng bayan. At ang makikita po natin, wala sila ni katiting na awa sa sambayanan. Totoo yan. Tandaan nila ang hatol ng Panginoon sa ginagawa nila. God bless po, Tay, sa lahat ng ka-warriors. Totoo yan, na niwala ka. Wala. Christian Cheng nak, shout out Acquitted sa plunder, convicted sa bribery. Ano yun? Kapais. A pleasant PM po, Tatay Roque, and to all the viewers na matitino ang kaisipan. Buti nga wala nang pumapasok na tanga ngayon, Dati meron. Ini-erase ko agad, nire-remove ko na. Christian Cheng ulit, Sino pinagluloko nyo? Ano yan, Tyrox? Parang yung kantang Dangerous. I know your business, but I don't know your name. I know your business, but I don't know your name. Parang ganyan May mga kababalaghang mga pinagagawa sa bakuran niya, di niya alam. Ano ka, unggoy, jinggoy, abnoy? Hey. Rodelia Alpilor, shout out Rachel Esguera, shout out my friend Sabi niya, hello po Sir Rox. Katagal na po ng kaso ni Jinggoy, tapos binaligtad pa kaso niya. Ingat po lagi Sir Rox. God bless po and to your family. God bless Rodelia Alpilor. Hoy, dito si 3JC Hope. Shout out 3JC Hope. Sagot, sumagot Maganda at tama nga naman ang eksplanasyon ni Ka Enzo kung bakit guilty si Jinggoy ng bribery. Kasi nga naman parang ganito lang yan. Murder ang kaso, pero di naman pasok sa murder. Kasi hindi murder kundi homicide. Ganon din ang kaso ni Jinggoy. Di pasok sa plunder pero pasok sa bribery. Alam yan ng abogado ni Jinggoy. Nagmamaang-maangan lang yan si Jinggoy. Kunwari, bakit daw siya nag-guilty sa bribery? Hindi naman daw siya nakademanda ng bribery, kundi ba naman siya isa't kalahating timang. Yan nga sinasabi ko naman, ang kaso ko plunder. Bakit nyo ako sisintay dyan ng bribery? Kayo, ilo?
Ganun yun eh. Kaya, maraming umi-interview na. Wala akong tinatanggap. Tuloy natin. Christian Cheng ulit, oh. May tama ka po, tay. Posibleng ginamit lang si Napoles. Yun na nga din po ang mahirap. If halimbawang ginamit lang si Napoles, yung nga din si Napoles at nagpagamit siya. Hindi na, malaking pera. Maski na nga mabulok na siya siguro sa kulungan, hindi niya na rin kaya ubusin yung pera eh. Marami na rin sigurong nabiling property yan, di ba? Di ba? Marami na rin nasa bangkong pera yan. Ano ba kung makakulong ako dito? Masarap naman ang kinakain ko dito. Sigurado di naman ako bababayaan dito. Di ba? High profile ako. Parang nakabakasyon lang. Hindi naman namamayat si Napoles sa loob, di ba? Dito taba-taba eh. Anak ng ulit. Tuloy natin. Pero ako po, di naman naniniwala na walang alam dyan si Unggoy Estrada. Naalala ko po tuloy yung nangyaring rally daw dun sa Times. Inimpeach si Erap. Todo yaw-yaw ang mga supporter ni Erap. Yung pala, utos ni Unggoy na gumitna daw ang mga nilalang 500 pesos each per ulo. Sumama lang sa rally. Then, after the rally, naningil mga binudol ni Unggoy. Asa na daw yung pinangakong 500 pesos? Nyenyok budol. Ganun ba yun? Rodelia Alpilor ulit, oh. Siyo nga lahat, sila sir. Nakakatuwa ka talaga, Sir Rox. Salamat po. Christian Cheng ulit, oh. Kawasa kasi kaigi-igi na nakulong na yang si Unggoy Estrada nung time ni President Noynoy. Nung si Dugong ang naging zombie president, ayan, yung vampire like Unggoy inalpasan. Kundi ba naman isa't kalahating siya nga si Duterte Praning. Bye for now, Tay Rox. More power po sa vlog nyo. Uy, magpa-check up ka sa magaling na doktor, ha. Huwag mong biruin yan. 3J Shop ulit, oh. Hello, Sir Rox. At least makukulong pa rin si Jinggoy. Kahit pa paano, makakaganti man lang ang mamayang Pilipino sa pandarambong ng pera ng bayan. Matagal pa yan, friend. Daming pera yan. Daming bugago yan. Aakyat pa sa Supreme Court yan. Matutulog pa yan doon. Diba? Buti kung kagaya ng anak ni Rimulya yan. Mabilis. Diba? Ayan, iba. It's other way around. Check na baka lumutin na yan sa Supreme Court. 3J Shop ulit, oh. Alam mo, Sir Rox, dapat lang namang makulong si Napoles dahil pera ng bayan ang kinurap nila. Nagpasasa sila sa buhay gamit ang pera ng bayan at the expense of the Filipino people. Totoo yan. Tiis siya, diba? Hindi. 3J Shop ulit, to. Sir Rox, ginagamit o hindi si Napoles ng mga senador, that is behind the point. Besides the point. The bottom line, winaldas nila ang pera ng bayan para sa sarili lang kapakanan. Kaso nga lang, si Napoles nakulong agad, samantalang si Jinggoy naka-bail pa at si Revilla totally acquitted. Mas smart ata si Revilla kaysa kay Jinggoy. Sinabi mo pa, acquitted siya. Pero ang nakulong, yung kanyang right hand din, yun ang umamin lahat Doon napunta Namatay sa kulungan 3J Shop ulit, oh. Sir Rox, bakit mo naman tinatawag na kurikot si Cory? Di hamak namang napakabuti ni Cory. Hindi, dati, naano ko lang. Nadulas lang, hindi lang ako. Kasi parating yun ang sinasabi, si kurikot, di ba? Kaya binawi ko agad Kurikot na. Di hamak namang napakabuti ni Cory sa lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas. Simula kay Marcos Sr. up to BBM. Totoo naman. Pero mabait siyang masyado, pre. Hindi niya nagamit yung kanyang kapangyarihan Yun ang problema Totoo. Hindi niya nagamit ng mahusay. 3J Shop ulit, tawa-tawa siya.
Tama ka dyan, Xerox. Ang ganda ng buhay nga ng anak ni Napoles sa ibang bansa. Naka-post pa kung nakakaporman sa Facebook. Yun naman palang pera ng mga Pilipino ang pinambili noon. O, napanood mo rin pala eh. Ba? 3J Show ulit oh. Maiba lang ako, Xerox. Sa palay ko, totoo ang awayan ni BBM at Duterte. Kasi binubuldoser ng BBM administration ang mga dudes. Una si Sara, tapos si Diggs, ngayon si Pulong, susunod dyan si Basti naman. Mukhang mag-o-audit, special audit ang COA dahil sa kabi-kabilang revelasyon ng 51 billion pondo ni Pulong sa loob lamang ng 3 taon. Ang sabi ni Trillanes, by mid-year may arrest warrant na si Diggs at malamang sa alamang kasama sa warrant sila Bato, Panelo. Wow, sana nga pag nagkaganyan, para tayong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Totoo yan, friend. Totoo yan, ha? J Show ulit, ha? Tawa-tawa. Ba tawa ng tawa? Xerox, si Kibbs natakot sa FBI biglang na-eject na sa Earth. Sabi, na-glorified na kuno. Yun nga, na-glorified na raw. Kinawa Japan, sabi ni Arlene Stone. Bakit hindi siya napigilan ng FBI? Bakit hindi niya napigilan ng FBI? Yung lindol na pa-stop niya. Pero FBI, di niya kaya. Kibbs, magpakita ka na. Napapaligiran ka na ng mga FBI. Hindi nila makikita. Nag-glorified na nga raw eh. O, di ibig sabihin na invisible na siya. Parang ano ba? Parang nag-style siya ng Panginoong Jesus na tapos na namatay, nawala na, hindi na nila makita. Pero namatay. Ito si Kibulog. Buhay ito eh. Paano mag-glorify ito? Sari-sari ito mga... Lord, ano ba? Ay, mission accomplished po mga boss, no? Mag-comment po kayo. Especially sa gustong mangyari nito si Amy Marcos na magbalikan na ang Duterte at mga Marcos at para maganda, tapos na si Juan de la Cruz. Utres, oh. Doon pala, kung sakaling yung mga tumatama ng loto, kung totoo kayo, doon na kayo mamuhay sa Singapore. Lord. God bless po, God bless. Hanggang bukas po uli, Nakaisang oras tayo mga boss, Lord. Bukas maghanap po tayo ng magandang topic. Oy, bukas na pala. Bukas na. 23 bukas. Ano kaya? Biglang magpakita si Kibuloy doon sa Senado na outfit ng appointed son na nakaputi at visit. Ay, hanggang bukas po. God bless. Oo.